Manalangin po tayo sa ating buhay na Diyos. O aming amang Diyos sa langit, salamat po sa napakagandang araw na ito. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong mga salita, sa aming pag-awit at ng papurit pasasalamat sa iyo. Samahan mo po kami at anumang aming nagawang pagkakasala, linisin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. At patuloy ang iyong Holy Spirit ang gumabay po sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Maunawaan po namin ang iyong mensahe. At samahan mo po kami sa araw na ito at ikaw po lamang ang maitaas at maluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ay samahan niyo po ang awiting ito. Samahan niyo po ako sa awiting ito ng pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Amen.
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. At dadako naman po tayo sa mensahe ng Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating buhay na Diyos. At wag po tayo mag-alinlangan na mahal po tayo ng ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Ang ating pagbubulayin ay medyo may kahabaan po yung babasahin nating talata. Matthew 8 verse 23 to 27 para makuha po natin yung kabuuan ng istorya. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Praise God. Matthew 8 verse 23 to 27. Then he got into the boat and his disciples followed him. Praise God. Without warning, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Sa last verse, verse 27, the men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Siya po ang magpapala sa kanyang mga salita. Mga kapatid, sa kasaysayang ito ay nakita po natin na ang mga alagad ay sumunod sa bangka at sumama sa ating Panginoon. At upang marahil ay pumunta sa kabilang ibayo, at ito po ang pinakamabilis sa magitan ng pagsakay sa bangka. At sumunod po ang mga alagad. At sabi po sa verse 24, ay bigla-bigla na lamang ay dumating po without a warning ay yung talaga pong bagyo. Talagang inalon po sila, talagang malakas po, no? At ang sabi lang, the waves swept over the boat. At parang tataob na po sila. Alam niyo po, dati po akong marino, seaman. At isa lang po ang kinatatakutan namin actually, no? Kinatatakutan namin ay ang bagyo sa dagat. Yan po yun. Totoo po yan. Nakaranas po ako niyan. At pangalawa na lang po sigurong panganib ay yung mga pirata. Ayan po yan. So, sa lahat po ng dagat ay may bagyo, posible. At hindi naman po sa lahat ng dagat may pirata. Meron lang pong identified na lugar. Pero ang bagyo po kahit saan po yan, maaring dumating. At ganun nga po, subalit ang Panginoon ay natutulog. At siyempre sa kanyang pagkakatabang tao, siya po ay napapagod din. At nagpapahinga po ang Panginoon sa oras na yon at natutulog. At marahil ito ay napansin ng mga alagad na ang Panginoon ay natutulog lang at kalmado lang. At ang ginawa nila ay sa kanilang pong ligalig, at siyempre ligalig na po. Alam niyo po, mga disipulo po ito, sanay po sa dagat. Kasi mangingisda po itong mga to. At ang Panginoon, di naman po siya mangingisda, di ba? Karpentero siya. Pero ang mga mangingisda to, sila pa yung ligalig. Ano? Dahil alam po nila yung panganib ng dagat. Alam po nila yung bagyo kung talagang delikado. At nakita nila, delikado na ito. Pwede tayong madisgrasya na ito. Pwede tayong mamatay na ito. At ligalig na ligalig po sila. Kaya ang Panginoon ay ginising po nila. Di ba? Meron nga pong joke tungkol sa paggising sa natutulog. Ang sabi po ay magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. At ito po talaga ay masarap ang tulog mo at ginising ka. Medyo hindi po maganda ang pakiramdam noon, di ba? Mga kapatid. At yung bigla kang gigisingin sa sarap ng iyong himbing. At ginising nga po nila ang ating Panginoon dahil sa panganib na nakita nila dahil mga marino po ito, mga fishermen po ito. At sanay po sila sa dagat. Kaya nga pag nakita nila yung ganitong delikado, ay talagang may kalalagyan sila. At na-experience na siguro nila yung ganitong kalakas na bagyo na talagang delikado. At base rin po siguro sa experience nila.
At ginising nga po nila ang Panginoon dahil nasa panganib na sila. No? Sabi nila sa Panginoon, the disciples went and woke him. No? Ginising nila saying, Lord, save us. We're going to drown. Yun po yung panganib. Sa buhay po natin, mga kapatid, ay kuminsan dumarating po yung mga bagyo sa buhay natin na hindi po natin inaasahan. Kagaya po ng pandemic na ito, wala po talagang umaasa at nag-predict talaga nito na ganito ang mangyayari. At meron po mga nanguhula pero kine-claim nila na hulaan nila to. Kung totoo yun, dapat nakapaghanda tayo kung sigurado sila. Yun po maaring tumamba lang ng konti at sinabi na, kinlaim na nila na ayan na yung pinidik ko. Kung yan, ba't di mo sinabi nung una pa lang na mangyayari ito talaga? At nakapaghanda kami. Ako ngayon ko lang nalaman yun sa mga sa internet. Ngayon ko lang nalaman yun na meron pala mga ganung nag-predict. Bakit di nila nilabas nung una? Para nakapaghanda tayo, no? Tapos kine-claim nila na nag-predict sila ng ganitong pangyayari. Late na. Huli na. Dapat nung una pa lang, kung sigurado sila, sinabi na nila. Yun, ano? So, gayon pa man, nandito na po tayo sa pandemic na ito. Talagang ligalig po tayo, mga kapatid. At may mga kakilala po tayo, hindi na po ako magbabanggit ng pangalan na talagang nabibigla po kami, nababalitaan namin. Naku, nadala sa ospital. At ayun, na-confine na, biglang-bigla. At abala po yun sa pamilya, abala po doon sa trabaho, mga kapatid. At talagang ligalig na ligalig po tayo. Sa panahon po na ito, hindi lamang po tayo, kundi ang buong mundo, na para bang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, save us. We're going to drown. Mamatay na kami, Panginoon. Iligtas mo po kami. At isang positive po rito, mga kapatid, ay sa Diyos pa rin sila nagtiwala. Kaya kahit ganito, mga kapatid, na parang sa palagay natin, mamatay na tayo, ay buo pa rin ang loob natin na tumawag sa tamang tatawagan. Napakahalaga po, kahit ginising po natin ginising po ng mga alagad ng Panginoon, ay tama naman yung kanilang paglapit dahil sa Panginoon sila lumapit at hindi po sa iba sila lumapit, kundi sa tanging may kapangyarihan lamang na magligtas sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lamang po tayo lumapit, mga kapatid. At tignan natin kung binigo sila ng ating Panginoon. Okay? Sundan natin yung verse 26. He replied, Ye of little faith, o you of little faith, why are you so afraid? O medyo, parang sinabi natin, pinagalitan sila ng Panginoon, itong mga alagad. Ano? Bakit kay liit ng inyong pananampalataya? Why are you so afraid? Bakit natakot kayo? At siyempre, alam niyo po, sa pag-iisip na to, bakit hindi kami matatakot kung sasagutin natin ng Panginoon? Ang lakas-lakas na ng bagyo. At ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, ay napakaliit ng iyong pananampalataya. Kahit na napakalaki ng bagyo na yan, bakit napakaliit ng iyong pananampalataya? Kaninong pananampalataya? Ay pananampalatayang ito ay sa ating Panginoong Sokristo. Ang pananampalatayang ito ay yung pagtitiwala mo sa Diyos. Na ang mga alagad kasi, nakita nila yung bagyo, mas malaki pa sa Panginoon. Mas malaki pa sa Diyos yung bagyo. Alam niyo po ang bagyo, mga kapatid, ang mga problema, suliranin na yan. Kung sasabihin po natin, kahit literal na bagyo o bagyo na figurative, ibig sabihin figurative, ay tumutukoy sa ating mga kabigatan, sa ating mga problema, mga suliranin na maaring sa tingin natin ay papatay sa atin. Talagang tayo ay takot na takot tayo, mga kapatid, no? At ang dahilan nito ay nakikita natin yung problema na mas malaki sa ating Diyos. Alam niyo po ang bagyo, literal na bagyo, mga kapatid. Kung titingnan natin, mas malaki ang Diyos, yung kulog, kidlat, 'di ba? Takot na takot tayo, no? Makikita po natin ay ang Diyos po natin na may likha ng langit at lupa. At ang Diyos po natin nandoon sa ikatlong langit, napakataas po, no? Yung pinanggagalingan po ng bagyo na langit ay mas mataas pa po ang Panginoon doon, nasa ikatlong langit. At yung bagyo po ay nasa unang langit lamang po yan. So mas mataas po yung third heaven. At nandun po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang ating Diyos nagkatawang tao sa katauhan po ng ating Panginoong Jesus. Kasama po nila ang Diyos and yet takot na takot po sila, mga kapatid. Siguro ang gusto ng ating Panginoon na
sa oras na yon ay yung mga alagad, dahil binigyan sila ng authority ng ating Panginoon, ay pwede po nilang tinuruan na po sila ng ating Panginoon, ay pwede po nilang utusan. Utusan po nila yung bagyo. Kayo na dapat, unutusan nyo na yung bagyo na tumahimik at susunod yan. Kaya lang sa oras na ito, napakaliit pa po ng pananampalataya ng malagad. Kagaya po natin na kung tutuusin, hindi na kailangan gisingin ng Panginoon, kundi tayo na mismo utusan na natin sa kapangyarihan ng binigay sa atin ng ating Panginoon na utusan ang bagyo at ito ay mawawala. Walang magiging imposible sa atin, mga kapatid. At gayon pa man, dahil sa kahinaan ng ating pananampalataya, ay kailangan gisingin natin ang ating Panginoon. O sabihin natin na tawagin natin ang ating Panginoon. So sa Panginoon, okay lang din yun dahil tinuturuan tayo ng Diyos na manalig sa Kanya. At ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Tinanggihan ba sila? Bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ba ang sabi ng Panginoon? So hindi po. Sinabi lang ng Panginoon yung kanilang problema, yung kanilang kakulangan. Anong kakulangan natin? Yung pagtitiwala sa Diyos. At pagkatapos noon ay sinabi niya, bakit kayo natatakot? Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema na yan. O you of little faith. Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Bigla pong tumahimik ang dagat at ang hangin ay nawala po yung lakas ng hangin. Purihin ang ating Panginoon. Ang ating buhay na Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa bagyo. At anumang bagyong ito, pandemic man ito, coronavirus ka man, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Wala kang epekto sa mga anak ng Diyos. Wala kang epekto sa mga nananampalataya sa Diyos. Lumayas ka, mawala ka, mag-disappear ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At sa huling talata po, at namangha po ang mga tao na nandoon, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Opo, mga kapatid, what kind of man? Anong klaseng tao ang ating Panginoong Hesus? Siya po ang bugtong na anak ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao. At siya po ang tumubo sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay ang Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos na ating tagapagligtas. Siya po ang isinugo ng ating Ama. 2,000 taon na nakakaraan upang tubusin ang ating mga kasalanan. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang bugtong na anak ng Diyos. Wala na pong iba tayong pagtitiwalaan. Sa Kanya lamang po tayo manalig at magtiwala at wala na pong iba. Only through the Son of God. At no one else, nobody else can save us. Only Jesus Christ, the Son of God. Purihin ang ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos, sa ating Panginoong Sokristo. Ibigay po natin sa Kanya ang ating mga alalahanin sa oras na ito. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos sa langit, sa oras pong ito, kami ay nagpupuri sa ng papasalamat sapagkat binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Sokristo, na siyang aming tagapagligtas, na siyang aming tinatawagan sa oras na ito. Sa magitan niya, kami tumatawag sa iyo, o aming Amang Diyos sa langit. Tulungan mo po kami sa kahinaan ng aming pananampalataya. Iligtas mo po kami sa panganib na ito, ng bagyo, ng pandemic na ito, ng bagyo ng coronavirus na marami pong nai-infect at palaki ng palaki. Tulungan mo po kami, Panginoon. Protektahan mo po kami. Hindi po kami tamaan, hindi po kami tablan. Bagamat nag-iingat po kami, sa iyo po kami nagtitiwala na ikaw ang magproprotekta sa amin. Ingatan mo po at protektahan mo po ang mga anak mo mula sa coronavirus na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, inutusong kita, coronavirus, lumayas ka, wala kang epekto sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay negative sa resulta. Anumang test ito, rapid test man, swab test man, o anuman, negative ang mga anak ng Diyos. At kami protektado ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo at ng Holy Spirit. Kaya coronavirus, lumayas ka sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng banal na Espiritu. Lumayas ka, wala kang pakialam, wala kang bahagi sa buhay ng mga anak ng Diyos, sa buhay ng mga nanampalataya sa Diyos. Lumayas ka, coronavirus, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano man ang pangalan mo, COVID-19, lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating buhay na Diyos. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit, sa katotohanan na ikaw ay nandyan, mas sa amin, mas makapangyarihan kaysa na nasa
sanlibutan at salamat sa iyong banal na Espiritu. Pagpalain mo po ang mga anak mo na naghahanap buhay sa araw na ito. Protektahan mo po sila sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang trabaho, sa opisina man, sa gobyerno man, o saan man. Ang mga anak mo, protektahan mo lahat ng nanampalataya sa iyo. Ay protektahan mo po at ingatan at pagpalain sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Salamat po. Hallelujah. Praise God. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa atin at sa ating pong pangwakas. Samahan niyo po sa isang awitin na ito na may mensahe po ng kalinga ng Diyos. Praise God na hindi po tayo pinababayaan ng ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asan. At ngayon na lang pagpapatawad mong lahat sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat higla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man, kalinga mo'y alay sa katawang naglalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon kailan pa man. Kalinga mo'y alay sa katawan, nalalamig, balabal kang taglay.
Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsama sa atin. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord.